Kanina galing kami sa ano, nandun kami, pumunta kami sa yung kulungan ni Duterte, Scheveningen Prison. Ha? Yung kulungan kasi ni Duterte, hiwalay dun sa court, mga kabunyog, hiwalay, magkahiwalay. Kaya, noong yung korte, pinuntahan ko yon nung September 21. Nag-live ako doon, may rally yung mga kasamahan natin dito na mga overseas Filipinos, no? Nung 21. Pero kaninang umaga nandun kami sa International Court of Justice, kasama rin yung pamilya ng mga biktima, mga lawyers at mga supporters dito, mga anti-Duterte na supporters dito sa Europe. Pagkatapos noon, pumunta ako ng Scheveningen prison. Hmm? O ngayon, mga kabunyog, kanina nung nag-discuss ako nito, sabi ko, may sasabihin ako sa inyo na nakalagay sa dokumento, pero mamaya ako na ikikwento. Ngayon, ano yung sinasabi kong ikikwento ko sa inyo? Yan, sa dokumentong lumabas galing sa ICC, sa prosecutor, sigurado na si Bato. Hmm? Sigurado na mga kabunyog, walang duda. Ha? Kasing sigurado ng ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Ganun kasigurado. Ha? Ito po, mga kabunyog, ipakita ko sa inyo. Anong dokumento yung sinasabi kong sigurado na nga eh. Sigurado na si Bato, mga kabunyog, kasama. O ito mga kabunyog, ito, ito, ipaliwanag ko ito. Nilabas na ng ICC prosecutor, itong dokumentong ito. Inilabas na ito, ginawa ng nakapubliko. Yan mga kabunyog. International Criminal Court, i-final ito ng prosecutor, deputy prosecutor ng ICC, date, tingnan nyo sa kanan, 22 September 2025. So kahapon lang to. Retrial Chamber 1. Ang title ng document na sinasabi ko ay ito. Situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Public redacted version of open quote document containing the charges. Ayan. So ang tawag sa document na ito, document containing the charges. 15 pages ito mga kabunyog. 15 pages. I-final ito kahapon. Ngayon, anong nakalagay dyan na sabi ko talagang pinangalanan na talagang sigurado na si Bato? Basahin natin itong charges. Ito, the charges. Duterte's individual criminal responsibility. Indirect co-perpetrators. Article 25, paragraph 3A. Ito. Diyan tayo sa letter B. Tingnan nyo mga kabunyog. Diyan muna sa number 3. Number 3 pala. Duterte is individually criminally responsible pursuant to Article 25.3A of the Rome Statute for the crime charged in counts 1 to 3 as he committed them as an indirect co-perpetrator. Doon palang malinaw na si Duterte, ang participation niya ay co-perpetrator. Co-perpetrator, ibig sabihin, indirect co-perpetrator siya. Paano? At least between 1 November 2011 and 16 March 2019, yan yung panahong member tayo ng ICC, Duterte and his co-perpetrators. So malinaw, ang kakasuhan sa ICC, si Duterte and his co-perpetrators. Ngayon, mamaya, aalamin natin sino yung mga co-perpetrators na sinasabi. Tingnan nyo yung number 4, at least between 1 November 2011 and 16 March 2019, Duterte and his co-perpetrators shared common plan or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines. So yun, the members of the common plan, together including Duterte, the co-perpetrators, each for at least part of the charge period included some of the following. So laging binabanggit dito sa mga binabasa kong dokumento, na ang binabanggit si Duterte at ang mga co-perpetrators niya. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng idea sino yung co-perpetrators? Tingnan nyo ito, mga kabunyog. During Duterte's presidential campaign, in the transition period after he was elected, the co-perpetrators agreed to expand the common plan to neutralize alleged criminals through violent crimes, including murder, across the Philippines. When Duterte became president on June 30, 2016, he had de jure and de facto control over the PNP, PDEA, and all other agencies implementing the common plan nationwide. Ito na. Immediately after his inauguration, Duterte appointed co-perpetrators from Davao City to high-level national positions, which allowed them to exercise control over the physical perpetrators. So, tanungin ko kayo, mga kabunyog, sino ang sinasabi dyan na when Duterte became president, on 30 June 2016, he had de jure and de facto control over the PNP. Immediately, ito yung nasa kanan, pang limang line, immediately
after his inauguration, Duterte appointed co-perpetrators from Davao City. So malinaw. O, sino bang tinutukoy dyan? Sinong tinutukoy na immediately after na maging presidente siya, yung mga co-perpetrators niya, yung mga co-perpetrators, hindi pinapangalanan ang co-perpetrators, pero sinasabi, inappoint yung mga co-perpetrators galing Davao City, linagay sa national positions. O sino ba yon? Ha? Kahit kayo naman, kahit kayo hindi mga lawyers, alam nyo kung sinong tinutukoy diyan. Oh, sabi ni Game Boy, si Bato attorney. O kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. Ha? O, maliwanag na, di ba? Doroteo del Carmen Jr., maliwanag si Bato yan. Kaya, sino ba ang kakasuhan dito sa ICC? Si Duterte at yung mga co-perpetrators. May idea ba tayo kung sino yung co-perpetrators? Yan na yung clue. Duterte appointed co-perpetrators from Davao City. Yan na. Kung ikaw si Bato, kung kayo si Bato, magdududa pa ba kayo kung sinong tinutukoy dyan? Ha? Oh. Kaya ano na yan mga kabunyog, ang problema, pwede ring si ano yan, pwede ring si Bongo kasama dyan. Kasi galing din ng Davao City si Bongo, linagay sa mataas na posisyon, presidential management staff. Ano ang naging role ni Bongo? Ang naging role ni Bongo ay siya ang tagabayad, tagabigay ng rewards. Yun ang kanyang participation doon sa drug war ni Duterte. Kaya ganyan mga kabunyog. Kaya sinasabi ko na kung dito, pagbabasihan itong dokumentong ito, ano pa bang duda natin? Di ba? Kaya nga kanina ang introduction ko, kasing sigurado ng pagsikat ng araw sa silangan at paglubog ng araw sa kanluran, si Bato kasama sa co-perpetrators. Di ba? Si Bongo, halos sigurado rin yan. Yan mga kabunyog. Malinaw, malinaw. Redacted kasi, redacted. Ibig sabihin ng redacted, hindi naka-reveal, may redacted. Ngayon, pero, read between doon sa mga sinabi. Ang sabi doon sa binasa natin, yung mga co-perpetrators ni Duterte, galing sa Davao, inappoint sila sa matataas na posisyon. Sino yun? Si Bato at si Bongo yun. Si Bato at si Bongo yun. Kaya wala nang kawala yan. Wala nang kawala yan. Sigurado na yan. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, kailan lalabas ang arrest warrant ni Bato? Sigurado na yan. Yung indirect co-perpetrator nga, ibig sabihin si Duterte. Hindi naman siya talaga yung nagsagawa ng krimen sa grounds. Siya yung mastermind. Kaya nga indirect co-perpetrator. Yung mga co-perpetrator, sigurado yan. Sigurado na yan mga kabunyog, mga kababayan. Sinapubliko po yung dokumento na yan na binasa ko. Ito po, sinapubliko yan September 22. Kahapon lang po yan sinapubliko. Ayan mga kabunyog. Tingnan nyo. International Criminal Court, yung sa kanan na pizza. 22 September 2025. Yan. Ito na yun. Ang title ng document, yung nakabox, Public Redacted Version of Document Containing the Charges. Kanina, nag-live ako, ang diniscuss ko yung mga, yung sinasabing 3 counts ng murder. Yan, in-explain ko na yon. Pero ngayon, ang diniscuss ko naman, na dyan sa dokumento na yan, ang linaw-linaw na si Bato kasama sa co-perpetrators.